Plus, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na minomonitor nila ang congressional hearings sa war on drugs. Naku po, Diyos ko! Ayan na, magkusay-kusay na kayo. Ang gawin ninyo mga kababayan, sa gitna ng kalsada mga DDS ha, para naman pansin na pansin kayo ha. Doon sa gitna ng kalsada, gusto nyo sa gitna ng EDSA. Doon, sigurado, mapapansin kayo. Nino, ni Dilima. Na ano, eto na ang ICC daw ay nagbabantay sila. Di ba chinismis ko sa inyo yan? Kailan ba yon? Oo, nung nakaraang buwan. November to na ngayon. Nung October, di ba? Nachika ko yan. Eto na, ulitin ko lang para marinig nila. Biglang nawala tuloy yung kumpare ko si Aljem ha. Aljem, pasok ka lang dito, huwag kang umalis. Utik talaga. Eto na, makinig kayo. First on Newswatch Plus, kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na minomonitor nila ang congressional hearings sa war on drugs ng Duterte administration. Ako po, di ba? Kinumpirma. Ibig sabihin mga kababayan, nandyan yung kanilang mga mata. Mga mata. Nandyan. Saan? Sa mga hearing. Saan? Sa Kongreso, sa Senado. Nakaganon sila. Nakamulagat yung mga mata nila, mga kababayan. Para tignan kung tama ba yung nangyayari na pagdinig dyan sa Kongreso at Senado. Ano yan? ICC, minomonitor ang mga investigasyon sa Pilipinas. Single sa Duterte drug war. Patay ka, digaw. Ngayon, i-connecta nyo yung sinabi ko. Kanina lang. Ano sabi ko? Bakit biglang pumasok ngayon ang international media? Nginangawa. Sino? Si Digonyo. Bakit? Yung visa nung magiging star witness, mga kababayan sipin nyo maigi yung star witness na si Garma, bakit kinansila yung kanyang US visa? Pag kunikonnectahin nyo mga kababayan dahil mabubuo nyo ang isang katotohanan na hindi ninyo alam na tila bang may nagbabantay at tumutulong ng hindi natin nalalaman sa mga biktima ng drug war ni Digonyo. Kita nyo mga kababayan, galing, no? Kaya etong politika, medyo masalimuot to. Lagi kong sinasabi masalimuot to. Hindi natin alam yung mga totoong nangyayari dito. Tuloy. Bakit? Boss, Ama Panginoon, tuloy mo. Pinadala ng ICC ang pahayag nito sa Newswatch Plus sa gitna ng back-to-back investigations ng Naku, pinadala. ICC mismo nagpadala sa kanila. Paano na yan, Esther Gutierrez? Ni-inform Monica, Marcos, Amy. Renshilin, Beauty. Putik na yan, Yari na sila, di ba? Joel De Lara. Kinumpirma. Pakinggan nyo maigi. ng Duterte administration. Ipinadala ng ICC ang pahayag nito sa Newswatch Plus sa gitna ng back-to-back investigations ng Kamara at Senado na dinaluhan pa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku po, Diyos ko. Mabigat to mga kababayan. Mabigat to. Maniwala kayo. Yung mga iniisip natin na ang digong ninyo hindi aabot ng Pasko. Wag naman Pasko, baka mamaya lumagpas. Na hindi aabutin ng bagong taon. Malamang, hindi nyo na makita. Ano sabi ko noon? Ang sabi ko pa, ngayon pa lang bantayan nyo na. Kasi sa susunod na buwan, nako, magkakaalaman na hindi matatapos tong taon na to, mga kababayan, mga DDS na mahal namin. Si Digonyo, pupuntahan nyo na doon sa Europe. Diba? Diyan ka lang, Aljem, ikaw naman, wala kaming laruan dito. Diba?
Kaya dito pa lang, samantalahin nyo na, sabi ko. Ano sabi ko? Mag-abroad na ba sa Europe? Oo, kailangan nyo na mag-abroad. Kaso, baka karamihan sa inyo, hindi, wala pang passport. Puta, wait lang. Kalma, Ay, Shorokan Saki. baby, kalma. Ha? Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kita nyo, no? Oh, Dynamic Force, meron ka na bang passport? Kasi bago ka magkabisa, kailangan may passport muna. Ha? Tandaan nyo yan, ha? Baka mamaya gayahin nyo si Norman Mangusin. Akala pupunta lang ng Cebu o Davao. Oo. Oh. Biruin mo, pupunta ng Amerika. Wala palang visa, wala palang passport. Anak ng tinapanayan talaga, ignorante. Tapos sasabihin niya, Marcos. Gets nyo? Hindi. Bala kayo. Tuloy natin to. Bakit? Sa ICC, patuloy ang investigasyon ng Office of the Prosecutor nito sa War on Drugs Ako. na nagmula pa noong November 2011 hanggang March 2019. Narinig ninyo, ICC Office of the Prosecutor. Nakabantay sila. Hindi lang yan nag-iisa. Meron pa. Gusto niyo malaman kung sino pa yung isa? Baka akala nyo ICC lang nagbabantay, ha? Nagkakamali kayo dyan. Kasi kung inyong iintindihin yung sinasabi ko kanina, magigets nyo na. Magigets nyo na kung sino tinutukoy ko rito, ha? Kasi talagang hindi lang itong ICC dyan ang ang nagbabantay. Oo. At tumutulong sa mga biktima. Meron pa. Oo. Bukod sa mga Pilipino, Trillanes, Risa, at kung sino pa dyan, meron pa. Meron pa. Yuhu! Ano? Nako, cheers, ha? Baka mamaya isipin nila. Oo. Ano? Gets nyo na ba kung sino? Paki-comment naman. Dali na. Kung sino nakagets nung sinasabi ko kanina. Nasabi ko mukhang merong tayong hindi alam at hindi nakikita na maliban sa ICC, tumutulong sa mga biktima ng hindi natin nalalaman, di ba? Nako po! Ayan na! Meron na akong nakitang tamang sagot. Ay, nako. Di ba? Isipin nyo lang maigi yung sinasabi ko kanina. Alam nyo naman ako, mahilig ako mag-puzzle sa mga sinasabi ko. Pero, kung, eto na nga ginaguide ko na kayo para matumbok nyo. Ala ka. Mona Luis, maliban sa, sa Pilipinas, alam na natin yan, DOJ kasama na ng Pilipinas yan. Nako, Diyos ko po. Sige, tuloy. Nako, digong. Meron akong nasagap na, huwag na nga. Sige, tuloy. Ang investigasyon ng ICC ay nagmumula sa quote, wide range of sources mula international partners, civil society, open source information at direktang pagkuha ng ebidensya mula sa mga testigo at interviews. Nakita niyo yun. Nakaabang sila at kumukuha sila ng ebidensya ng mga mismong mga sinasabi nila tulad ng sinabi ni Digonyo, di ba? Umamin siya habang under oath siya. Tapos, bilang manananggol, si Bato umepal pa. Ano sabi ni Bato? Joke lang yan, sabi niya. Tapos, sinuportahan pa ni Panelo. Na parang hindi nyo naman kilala si Digonyo. Lahat ng sinasabi niyan, karamihan dyan, joke lang yun, no? Oy, teka muna. Under oath ka. Yan ang pagkakamali, mukhang nakalimutan nung matanda. Sabagay, yung edad niya nga na 79, nakalimutan niya. Sabi niya, 73 siya. So, yung ba gagamitin nyo na kasi nakalimutan ko lang. Kaya inamin ko na pati si Bato, yan membro ng DDS squad. At may posisyon pa yun, ha? Hindi lang basta-basta DDS siya.
Sabi yung mismo ni Digonyo, kung inyong matatandaan, ano? Oh, commander ng DDS. Sino? Si Bato na kalbo. Oh, ano? Paano ngayon yan? Kaya etong si Bato, mukhang nilaglag ni Digonyo. Kaya ba sabi ni Bato, joke lang yun? Ay, nako. Hey, oo. Sige, tuloy. Mamaya talakayin natin, ano nga ba ang papel ng ICC? Oo, sa mga ganitong mga nangyari na maraming mga Pilipino, maraming tao na abuso at pinapatay nung panahon ni Digonyo, alamin natin yan mamaya pagkatapos nito. Ay, pasok! Ng ICC, binabantayan nito ang development sa Pilipinas pagdating sa posibleng papel ng mga nagaganap na investigasyon. Hindi na nagbigay ng komento ang ICC sa ibang bahagi ng investigasyon nito sa war on drugs dahil sa confidentiality ng issue at para maprotektahan ang integridad ng investigasyon. Wala naman daw silang oo. Wala naman din silang planong impluwensyahan yung mga nangyayari. Minsan talaga ang politika maglo. Pero nakabantay sila, ha? Hindi sila nangingialam, pero nakabantay sila. Okay, tuloy. Kahit ng mga kongresista, ang mga senador na isumite sa ICC ang mga nakalat na testimonya mula kay Pangulong Duterte. Nako po di ba sabi na nga ni Trillanes, naibigay na yung transcript? Oh, paano yan ngayon? Paano yan ngayon? Naibigay na yung transcript. Oh, sabi mismo ng ICC yan, kasi sabi nila rito, wala naman pakialam ICC dito. Ano ba kailangan ng ICC dito? Wala naman na tayo, hindi na tayo membro. Mga kaibigan nating mga DDS kasi tulad ni Aljem Romero, hindi nila naiintindihan na maging yung Korte Suprema nagsabi mismo na parte pa rin tayo ng ICC mula nung naging membro tayo at nung hanggang umalis tayo dahil dito kay Digonyo. So kung ano man yung inabutan natin pagiging membro, mula nung tayo naging membro, isa nga dyan, naging hurado pa nga yung idol kong isa. Sino? Si Miriam Santiago. Di ba? Naging hurado yan sa ICC mismo. Di ba? Hanggang 2019, yaan ay sakop tayo ng ICC. Kung ano man yung nagawa ninyong kasalanan dito bilang mga tinuturong mastermind ng drug war at resulta na pagkamatay ng libo-libong tao ay mananagot. Tandaan nyo. Our beloved Boss Mike